So ayun mga kagulay, isang magandang umaga po sa inyo lahat at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So ngayon nga ang video ko po ngayon ay papaliwanag ko po sa inyo kung paano po namin nabibilang yung mga bunga ng sitaw. So medyo marami kasi nagtatanong sa akin at yung iba nga po medyo natatawa pa kung bakit nga daw po ay binibilang pa ho namin itong mga bunga ng sitaw. So siyempre depende naman po ito sa mga lugar kasi may lugar po na per kilo po ang labanan ng pagkuha ng mga buyer ng sitaw. So iba po dito sa Nueva Ecija kasi yung buyer kasi namin o yung sakadora namin kasi mga kagulay, per piraso po niya kinukuha sa amin. Tapos yung mga buyer na kukuha sa kanya ay meron din po kumukuha ng per kilo, meron din po kumukuha ng per piraso. Kaya halos magkakaiba din po mga kagulay. Alam niyo naman pagka yung mga buyer may iba-ibang lugar na pong galing yan pagka nandun na po sa mismong bagsakan. So dito naman po sa pagkagaling po dito sa bukid. So tara, samahan niyo ako mga kagulay at papaliwanag ko po sa inyo kung paano po namin to binibilang. So yun nga mga kagulay, sasagutin ko po at papaliwanag ko po sa mga nagtatanong kung bakit nga po pala namin ito binibilang at nagtsatsaga kami bilangin to ng isa-isa. Kasi mga kagulay, papaliwanag ko po muna sa inyo kung bakit. Kasi nga ito mga kagulay, kapag ka nakatali at nakita ng buyer doon sa mismong bagsakan ng gulay, kalimitan po kasing kumukuha po nito ay mga nagre-retail doon sa mga palengke at sa mga talipapa. So yan po ang kanilang mas gugustuhin kasi hindi na po nila kailangan pagbukod-bukodin kung saan po mas madali po na lang maibebenta yung sitaw kung nakatali-tali na. So yung iba pa nga po nagre-retail dyan dahil 20 nga po ang bilang namin sa isang tali, binabawasan pa po yan ng dalawa. So yun na nga mga kagulay, ganito kami magbilang kung bakit kaya namin bilangin tong sitaw kahit umabot pa siya ng halos 37,000. So yung kasing isang tali mga kagulay ay naglalaman po ng 20 piraso na sitaw. So matapos naman po namin ito matali-tali nga po ng 20 piraso at saka naman po namin itong sasama-samahin ng 5 tali. So ito po yung tinatawag na 100. So 100 piraso po yan ng sitaw pero 5 tali po yan na tagbe-20. Matapos nga namin itong bilangin at maidaan-daan kung tawagin dito sa amin, ako naman po ito ibabundle sa isang plastic kung saan po ay pagsasamahin ko po, ibabundle ko ng 10 piraso. Kaya lumalabas po yung isang bundle po ay 1,000 pesos. Pero sa pagbibilang po na yan mga kagulay, kailangan po may mga kasama po kayong mga tao o mga katulong yung mamimitas at saka magbibilang nitong mga sitaw. Tulad po sa amin na nakabilang nga po ng 37,000 pero kami po ay 10 katao po. Nakasama po ang mamimitas at meron na po nagtitino. So pagkayari po kasi namin mamitas tsaka po kami tutulong-tulong na magbilang at doon na nga po namin ito nabibilang kapag ito ay nakabundle ng 1,000 at kapag ito ay naka 37 bundle, 37,000 piraso po ng sitaw ang nilalaman po itong aming na-harvest. So mas madali po namin nabibilang ito at mas madali po namin na isasabi sa sakadora namin kung nakailang piraso po kami ito sa harvest ng sitaw na emerald. Kaya kung mga kagulay, ang presyo po ng sitaw ay 100 pesos po. So tumatakbo po siya na piso po isang piraso kapag po ang presyo ng sitaw po ay 100 pesos. So yung isang bundle po niya na 1,000 piraso po, 1,000 rin po ang bayad nun kapag ka ito ay kinuha ng aming buyer. So kung mga 37,000 piraso po, 37,000 pesos din po ang pagbibilan nito. So medyo madali siyang bilangin at madali po siyang kwentahin kapag bayaran na po at nagkasundo na po sa presyo. Kaya katulad po ngayon mga kagulay ay nag-range po siya ng 100 hanggang 120 ang presyo ng sitaw. So yun nga po ang pamamaraan namin ng pagbibilang ng sitaw at pagbabundle para po mas madali po namin itong nabibilang. Kaya po kada post ko ay alam ko po kung ilang piraso po yung aming na-harvest sa mismong araw na yon.